T-shirt lang ba ang laman ng hukluban kapag binili? Hindi. Kung ikaw yung tipo ng taong naniniwala sa kababalaghan, sapat ang damit para mangusap sa ating mga pinaniniwalaan. Ang mga hukluban ay may malakas na katangian sa kaliwa. Kalimitan dito nahihirapan ang mga antingero kapag sila ang kalaban. Taglay nila ang pagiging matalino, malakas magmanipula ng isipan, at higit sa lahat, matinding karanasan sa pakikipaglaban. Kung ikaw yung tipo ng tao na palaging nag-iisip sa laban ng buhay, marami kang pamamaraan upang malagpasan ang lahat ng ito. Nababagay sa iyo ang mga katangian ng pagiging matalino at wais ng hukluban. At bukod pa sa mga paniniwalang ito, marahil nakita nyo na sa video kung ano ang laman ng isang package. Kaya wag na nating patagalin pa ang pagkakataon. Nariyan ang link sa comment section. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Mura. Walang eksaktong taon, Iloilo. Si Mura ay bunsong anak ng mag-asawang Portia at Jokno. 4 silang magkakapatid. At tanging si Mura ang hindi man lang nakapagtapos ng elementarya. Hindi sa kasalatan ng pera, kung hindi sa kondisyon nito. Maayos naman ang bata subalit utal magsalita at hindi kayang maituwid ang sinasabi. Tay, hindi ako runong basa, pero runong bilang. Eto pera ko, oh. Wika ni Mura. Ayos lang yan anak. Kahit hindi ka marunong magbasa, ang importante hindi ka maloloko sa pera. Tandaan mo, marami namang hindi nakakabasa, pero maalam pagdating sa numero. Wika ni Tatay Jokno. Ay nako, paano ba naman? Ikaw ang nagturo dyan maging utal. Ayan, nasanay ang anak mo. Hindi na nagsalita ng tuwid. Pero hindi bale anak. May panahon para mahila natin yung dila mo. Sa ngayon, kung ayaw mo na talagang mag-aral, tulungan mo na lang kaming maglako ng isda ng tatay mo. Wika ni Nanay Portia. Wag po kayo alala. Ako tulong. Di ba nanay, may lako tayo bukas? Ako iiwan doon sa may gilingan ng bigas. Marami tao doon lagi. Tugon ni Mura. Nasanay ang dalaga na maglako ng mga isda. Yung tipong naglalakad siya dala ang balde na puno ng isda. Magpapaiwan sa isang baryo at iikot sa mga kabayan para magbenta. Isang araw, tanghali ng mga oras na yun, paubos na ang dala niyang isda. Nauhaw si Mura at dito pa lang niya napagtanto na mahaba na pala ang nalakad niya mula sa kanila. Hindi siya masyadong lumalayo sa kalsada upang hindi maligaw. Nagtaka siya na tila ang layo pala ng inabot niya. Naubos na ang dala niyang tubig sa mahabang paglalakad. Sa hindi kalayuan ay may nasipat siyang karenderya. Lumapit siya doon at nagtanong kung may nagtitinda ba ng tubig. Tumingin ang tendera sa kanya na tila galit. Magkasalubong ang mga kilay nito. Iha, wala kaming binebentang tubig. Pero kung gusto mo, bibigyan kita ng libre. Wika ng ale. Nakakaya naman po. Nauuhaw na po kasi ko. Ang layo po ng nilakad ko eh. Tugon ni Mura.
Ganun ba? O siya, sandali ha, kukunan kita. O baka nagugutom ka. Halika sa loob. Mag-aalauna na ng hapon. Hinimas niya ang tiyan at tila natatakam siya sa hinain sa tindahan. Nagbukas ang alin ng isang lagayan. Bigla niyang naamoy ang napakasarap na ngayon lang niya matitikman. Dala ng gutom ay nagpasya siyang bumili. Walang tanong-tanong at basta kumain na lang ang dalaga. Hindi niya napapansin na lahat ng naroon ay natigil sa pagkain habang pinagmamasdan siya. Hanggang sa naubos niya ang inihain sa kanya. Gusto mo pa ba? Sige lang, kumain ka lang, wag mo nang bayaran. Alam kong gutom na gutom ka. Ito ang tubig, uminom ka. Wika ng ale. Salamat po. Busog na po ako. Ang sarap po ng pagkain. Tugon ni Mura. O siya, sige, eto may binalot pa ako. Nakita ko na nagustuhan mo ang luto ko eh. Libre na to. Huwag ka nang mag-alala. Wika ng ale. Sabay ng pagtayo niya, marahan pa siya nitong inakbayan palabas ng kainan. Inabot ang supot at nagpasalamat. Habang naglalakad bitbit ang supot, naglibot pa siya ng kaunti sa lugar para maubos ang paninda. Nakadating na siya ng highway nang makitang sobrang layo na pala ng inikutan niya. Mag-aalas 5 na nun. Sumakay na lang siya ng jeep papuntang palengke. Sigurado siyang naghihintay na ang mga magulang sa isdaan. Habang papalapit sa babaan, nakaramdam siya na merong kakaiba sa kanyang tiyan. Ngunit hindi niya ito pinansin. Naisip na baka dahil lang sa kabusugan. Sumisigaw na ang konduktor na malapit na ang babaan. Patayo na sana siya nang bigla siyang nautot, kasabay ng paghilab ng tiyan. Nagmamadali niyang pinuntahan ng mga magulang na ilang oras na palang nag-aantay sa kanya. O Portia, nandito ng anak mo. Sige na, gumaya ka na at nang makauwi na tayo. Wika ni Tatay Jokno. O siya, naayos ko na ang mga gamit natin. Tara na. Mura, natagalan ka yata anak. Sige na, ilagay mo na sa tricycle yung mga dala mo nang makauwi na tayo. Wika ni Nanay Portia. Nay, ang sakit po ng tiyan ko. Nasobrahan yata ako sa kinain ko eh. Wika ni Mura. Kinain? Saan ka ba kumain anak? Baka hindi ka lang natunawan. Sige na. Hoy Jokno, madali na kay masama ang pakaramdam ng anak mo. Napapansin ng ina habang nasa loob ng tricycle. Naisip niyang nadudumi na ito. Mag-aalas 7 na nang makarating sila ng tahanan. Sila na lang ang naroon sa lugar dahil ang 3 kapatid ay nasa syudad na. Naninirahan doon dahil malayong universidad ang pinapasukan at umuwi na lamang tuwing Sabado. Nagmamadaling binuksan ng ama ang pintuan. Tay, bilisan mo po. Sobrang sakit na po ng tiyan ko eh. Wika ni Mura. Eto na anak, minabadali ko na paano ka ba? Ano bang kinain mo kanina? Tanong ni Tatay Jokno. Kanin po at dinuguan. Napadami po yata yung kain ko eh. Libre po kasi ng ali. Pinakain niya po ako sa kantin niya eh. Ito na po oh. May binalot pa nga po, binigay sa akin. Tugon ni Mura. O siya anak, sige na. Magpalit ka na ng makapagpahinga. Alam kong pagod ka. Kami na ng tatay mo ang bahalang magligpit.
Nauna siyang umakyat ng kwarto nang biglang may gumalaw sa kanyang tiyan. Namilipit ito sa sobrang sakit at tinawag ang mga magulang. Nagmamadaling pumasok ang ina sa kwarto. Nakita ang anak sa ganong kalagayan. Natataranta ito at hindi alam kung ano ang gagawin. Inayos niya ang higa ng anak. Nagpainit ito ng tubig na ipapainom sa dalaga. Bigla itong sumuka at hindi na talaga makausap ng tuwid. Nataranta na ang mga magulang ni Mura. Ay Diyos ko, tawagin mo si Lito. Albularyo yon, hindi ba? Sige na, magmadali ka at baka nausog ang anak natin. Dali-daling lumabas ng tahanan ang ama at pinuntahan ng manggagamot. Lito, tao po. Ay pasensya na po sa istorbo, pero kailangan ko po ng tulong niyo. Wika ni Tatay Jokno. Nako, gabing-gabi na. Ano po bang may paglilingkod ko sa inyo? Kayo lang po yung kilala kong manggagamot sa lugar eh. Tulungan niyo po yung anak ko. Teka, nausog. Nako, simpleng laway lang yan, Jokno. Sige na nga, pero para makasigurado tayo, sasama na ako. Habang naglalakad, biglang napamura si Mang Lito. Walang yan nausog. Nako, Jokno. Mabigat ang presensya sa loob ng bahay niyo. Halika na, bilisan na natin. Kagad siyang nag-usal ng orasyon. Akmang papasok ito sa bakuran. Mas lalo niyang nakumpirma na hindi usog ang nararanasan ng dalaga. May nagmamasid sa lugar niyo. Isara mo yung bintana, Jokno. Pati ang pintuan, ikandado mo. Ay nako, ano po bang nangyayari ka? Naudlot ang sasabihin ni Tatay Jokno nang makita niyang may tali na ang anak. Nagwawala na ito at halos maubos ang lakas ng ina dahil sa lakas ng dalaga. Ando na din ang mga tiyuhin at mga pinsan ni Mura. Maging sila ay nag-aalala nang marinig ang sigaw ng dalaga. Pinalabas ng manggagamot ang pamilya sa loob ng kwarto. Naiwan lang ang mag-ama na siyang yumayapo sa anak. Bagyang pinatayo niya ang ama at pinabayaan si Mura. Dinukot ang maliit na bote sa bulsa. Lana ito at bagyang kumukulo. Isang indikasyon na may aswang sa paligid. Nako, pinunlaan ng demonyo ang anak niyo. Mabuti na lang at mabilis ang reaksyon ng sistema ng dalaga. Hindi pa huli para puksain ang pumasok sa katawan niya. Pero kakailanganin ko ng mga sangkap. Hindi na natin ito pwedeng ipagpabukas. Portia, maglaga ka ng bawang. Ipatak mo to. Siguraduhin mong kumatas ang mga bawang sa tubig at yun ang ipapainom natin sa kanya. Wika ni Mang Lito. Inabot ang bote na may lana kay Nanay Portia. Pumunta ito sa kusina at pagkalipas ng ilang minuto, bitbit nito ang basong may lamang katas ng bawang at patak ng lana. Kinuha ito ng manggagamot at dinasalan ng mga orasyon habang nilalapat ang baso sa bibig ng dalaga. Sumisigaw ito dahil sa amoy na ipinapainom sa kanya. Nilapat niya ang palad sa noo ng dalaga sabay bigkas ng mga kataga. Biglang nagbukas ang bibig ng dalaga at kusang nilagok ang laman ng baso. Napayakap na lamang ang mga magulang ni Mura sa gilid habang awang-awa sa kalagayan ng anak. Minuto lang ang nakalipas. Sumuka ito ng itim na likido. Halos maluwa na nito ang bituka. Lumipas pa ang ilang sandali. Naging kalmado na ang lahat.
Maging ang dalaga ay nakatulog na lang sa sobrang pagod. Ano, Lito? Maayos na ba ang anak ko? Nga pala, may bit-bit pa yan kanina na pagkain sa supot. Padala daw sa kanya nung may-ari ng kinainan niya. Porsya, kunin mo nga doon, tinabi ko sa gilid. Binigay ito ng ina sa manggagamot. At nang masuri, halos maduwal ang mga ito nang makitang inuud na karne ang laman ng supot. Pinasunog ito ng albularyo. Naglagay ng mga pangontra sa tahanan nila at ilang ulit pa na nilagyan ng orasyon ang buong katawan ng dalaga. Tumagal ng ilang araw ang gamutan. Nagpabalik-balik si Mang Lito sa kanilang tahanan dahil ayon sa manggagamot, hindi titigilan ng nilalang ang dalaga hanggat hindi ito tuluyang nayayanggaw. Kaya naman hanggang sa tuluyan nang nawala ang presensya ng nilalang sa lugar, doon pa lamang sinabi ni Mang Lito, Magaling na ho yung anak nyo. Hindi ko na nararamdaman yung presensya ng nilalang sa lugar. At siguradong hindi na rin siya babalik dito dahil sa ginawa ko sa kanya. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Kaunting opinyon, mag-ingat palagi. Hindi porket maganda ang pinapakita sa atin ng mga tao, ang ibig sabihin nun, maganda din ang intensyon nila. Kaya iba yung pag-iingat pa rin ang kailangan sa araw-araw. Yan lamang, ang susunod na kwento ay inanarrate ni RJ. Huwag na nating patagalin pa. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Mel. Walang eksaktong taon. Nueva Ecija. May isang matandang dalaga na kinakatakutan sa bayan. Itago na lang natin siya sa pangalang Aling Lucia. Bawat hindi magandang pangyayari, sinisisi lahat nila sa matanda. Lumipas ang ilang taon at ito na ang naging gawain ng mga residente. Bata pa lamang si Mel, naririnig na niya ang mga kwento tungkol kay Aling Lucia. Bagamat hindi pa niya nakikita ang matanda, tumatak na sa isipan ang nakakatakot na imahe ayon sa mga sabi-sabi ng mga tao. Taliwas ito sa maamo at mabait na itsura ng lola. Lumaki si Mel sa kanyang lola dahil bata pa lamang nang magkanya-kanya ang mga magulang. Sobrang malapit ang dalawa mula pagkabata hanggang sa magbinata si Mel. Kaya naman, nang pumanaw ang lola ay tila gumuho ang lahat para kay Mel. Ilang beses na rin niyang tinangkang tapusin ang buhay dahil para sa kanya, ang matanda na lamang ang nag-iisa na meron siya. Bagamat naging kontento naman siya sa buhay, hindi maiwasan ni Mel na maramdaman na tila may kulang. Hanggang sa naging pulis ang binata, isang araw habang nagpapatrol sa kagubatan, binalaan siya ng mga katrabaho na mag-iingat sa pagsasaliksik dahil maaaring doon nakatira si Aling Lucia. Meron na bang nakakita kay Aling Lucia na yan? Bakit ba? Parang takot na takot ang mga tao sa kanya eh. Tanong ni Mel sa kasamahan. Hindi ako nakakita, pero ayon sa mga kwento, isa siyang matandang mangkukulam. Malalang sumpa ang nilalagay niya kung sino ang makakita dito. Kaya kung ako sa'yo, mag-ingat ka na lang. Tugon ng kasamahan. Hindi naman naniwala si Mel sa mga kwento. Isa sa mga turo ng lola ay huwag agad maniwala. Marami mang nagsasabi ay maaari pa rin na hindi naman ito totoo. Dahil takot ang mga kasamahan, tanging si Mel lamang ang nagpatuloy upang inspeksyonin ang lugar at masiguradong walang anomalya sa bahaging yon. Dahil sa lawak ng lugar,
Inabot ng ilang oras si Mel bago masuri ang kabuuan ng gubat. Sinundan niya ang mga palatandaang ginawa upang makabalik kagad sa pinanggalingan. Napahinto agad si Mel na makarinig ng ingay na tila papalapit sa kanya. Kumaripas siya ng takbo nang makita at habulin siya ng baboy ramo. Tuluyang nawala sa isip ni Mel ang sinusundang daan dahil mas mahalaga sa kanya na mga panahong yon ay kanyang buhay. Hanggang sa nawala sa likuran ng hayop. Umakyat siya ng puno. Tinignan ng buong paligid at sa awa ng Diyos, hindi na niya nakita ang nilalang. Matapos sabulin ng hininga, nanlumo ang binata nang napansin na madilim na pala ang kapaligiran at hindi na niya alam ang daan pa uwi. Hindi pa naman moderno ng mga panahong yon, kaya hindi niya malaman kung paano siya makakauwi. Bababa na sana si Mel, ngunit natigilan siya nang marinig muli ang paparating na baboy ramo. Ginawa niya ang makakaya upang masiguradong hindi siya lilika ng ingay. Pinagdasal na lamang niya na sana umalis na ang ligaw na hayop upang makauwi na siya ng tahanan. Habang nagdadasal ay tila namutla si Mel nang makita na unti-unting nagbabago ng anyo ang hayop. 3 beses itong nagpalit. Naging aso, kambing, hanggang sa nasaksihan niya na naging tao. Napatakip ng bibig si Mel at naghabol ng hininga. Kaagad na tumingin ang nilalang sa kanyang kinaroroonan, kaya nangamba siya na umakyat doon ang nilalang. Halo-halo ang nararamdaman ni Mel na mga panahong yon. Hindi niya lubos akalain na ito na pala ang huling araw na makakasama niya ang mga bagong kaibigan. Hindi niya napigilang maiyak sa takot na mga panahong yon. Ngunit bigla niyang naalala ang lola. Hindi na rin pala masama kung ito na ang oras ko. Ilang oras na lang makakasama na kita. Wika niya sa sarili at napapikit na lamang siya habang hinihintay ang kamatayan. Tila milagro ang mga sumunod na pangyayari kay Mel. Bigla siyang nakarinig ng boses ng babae at nagbigkas ng mga salitang hindi naman niya maintindihan. Nagmamadaling umalis ang nilalang at nahulog sa puno si Mel. Nakita niya ang itsura ng babae. Meron itong mahabang puting buhok at napansin din niya na meron itong dalang mahabang tungkod at tila may kakaibang nakaukit. Nagsalita muli ang babae, ngunit hindi pa rin niya maintindihan. Kaagad na kinabahan si Mel. Maaaring ito ay walang iba kundi si Aling Lucia. Tatayo na sana si Mel, ngunit bigla siya muling napaupo at napansin na nabali pala ang binti. Nang magsasalita na si Mel at magmamakaawa na wag siyang isumpa ng matanda, walang nalabas na boses sa kanyang bibig. Patuloy ang pagsasalita ng matanda at kalaunan. Nawalan ng malay si Mel. Nagising na lamang siya sa isang munting kubo sa gitna ng kagubatan. Bagamat nagtataka, masaya pa rin siya na malamang buhay pa din. Hanggang sa nakita niya na may gumumot ng binti at pumasok ang matandang babae. Nalaman niyang ito nga si Aling Lucia at tunay namang kukulam. Dahil sa bali sa binti, minabuti ng matanda na manatili muna si Mel sa kubo hanggang gumaling. Dahil wala namang pamilyang babalikan, hindi naman siya umangal. Hindi naman kagad nagtiwala si Mel sa matanda. Nagdududa siya sa kung anong balak nito sa kanya. Hanggang sa nakasama pa niya ito ng ilang araw. Doon niya napagtanto na mali ang mga kwentong kumakalat tungkol sa matanda. Bagamat tunay na isang mangkukulam, hindi pagsumpa ang inuusal ng matanda, kundi laban sa mga masasamang elemento. Habang tumatagal, gumagaan ang loob niya sa matanda, lalo na't naaalala niya ang yumao niyang lola kay Aling Lucia.
kalaunan, gumaling na ng tuluyan ang mga binti ni Mel at lubos ang pasasalamat niya sa matanda. Nangako siyang bibisitahin ito palagi. Pagka-uwi niya sa bayan, labis ang tuwa ng mga kaibigan. Hindi inaasahan ni Mel na meron palang mga tao nag-aalala at naghihintay sa kanyang pagbabalik. Naantig ang puso niya sa pangyayari at isiniwalat ang lahat. Hindi naman makapaniwala ang iba na nakasalamuha niya si Aling Lucia. Bagamat hindi naman lahat ay naniniwala sa kwento ng binata, sapat naman para sa kanya na pinaniniwalaan siya ng mga malapit sa kanya. Tinupad ni Mel ang pangako kay Aling Lucia na bibisitahin niya ito. Doon niya natutunan ang mga sikreto at kagandahan ng kalikasan. Ibinahagi din niya ang mga natutunan sa bayan at kalaunan. Ang kwentong kababalaghan sa masamang mangkukulam sa bayan. Naglaho ang mga ito at napalitan ng mga kwento patungkol sa babaeng tagabantay ng kagubatan. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Sa mga interesado sa Ukluban T-shirt, nariyan ang Shopee link sa comment section. At para sa international shipping sa mga OFW, pwede nyo akong i-message sa Facebook page. I-search nyo lang ang JD Clothing or ang Ninuno. Muli maraming salamat. Paalam.